Alam mo, nasa camera din. Ayan, eh. Doon, natanggal yung filter. Ayun na. Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, inaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod. Gaspar Latam na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay Lunes, June 20, 10 days before the end of the end of the terms of the President of the Republic of the Philippines. Attendes bago manungkulan ito pong ating President-elect BBM at ganun din po itong Vice President-elect Inday Sara Duterte. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:46. Dito po sa Metro Manila, kumusta po kayo? Nalit na naman po ang inyong lingkod dahil ang ating usapang kalye ay tila gunago. Pagdating po dyan sa Pasay, kumusta na po si Mayora Eme Calixto? Pagdating po dyan sa Maynila, kumusta na? Ito pong malapit na magtapos ang kanyang termino. Ito pong si Mayor Esco Moreno. At ganoon din po, siyempre, ang ating mga kaibigan dyan po sa Department of Agriculture ay tila nag-celebrate ng kanilang anibersaryo ngayong araw. Kumusta na kaya si Secretary Dar? Kumusta na kayang importasyon ng bigas? Kumusta na po kayang importasyon ng karne? Kumusta na po kayang importasyon ng baboy at isda? Oo, kumusta na po ang importasyon ng mga agricultural products? Oh, may pag-asa pa kaya itong matapos? Palagay ko mayroon kapag bumaba na po itong si Secretary Dar dahil malapit na pong matapos ang termino ni Pangulong Duterte. Siyempre, magkakaroon na po ng bagong kabinete. Ito pong si Pangulong BBM Bongbong Marcos para magkaroon ng pagbabago ang takbo ng ating gobyerno. Lalong-lalo na sa Department of Agriculture and of course, dito po sa Department of Agrarian Reform o sasapin pa rin po ng Comprehensive Agrarian Reform Program na talaga naman ito po ay inumpisahan nung yung pong ating dating presidente na si Ferdinand Ebrelen Marcos. So wish ko lang ito pong simula sa Department of Agriculture at ganoon din po dito sa Department of Agrarian Reform at sana buhay na po natin yung tinatawag na Comprehensive Agrarian Reform Program, lalong-lalo na po sa ating mga probinsya. So doon po sa ating mga kaibigan dito po sa Metro Manila, magandang gabi po sa inyo. Ganon din po ang ating kaibigan dyan po sa lugar ng Bulacan, Pampanga, Pangasinan, maging dito po sa Tarlac, and of course, dyan po sa lalawigan ng Bagyo na kung saan sa kasalukuyan naman ay tila boom na boom ang usapin ng Local Torres dyan po sa sinasabing City of Pine, Baguio City. At ganoon din po siyempre dito po sa lugar ng Rizal. Diyan po sa lalawigan ng Rizal, regards po natin ito po ang ating Oragon na si Mr. Nat Salporte. And of course, diyan po sa lugar ng Cavite City, regards po natin ang ating mga kasama sa pamamahayag yan. Sa panguna po ni Rectang po na News Online.
At ganoon din po itong si Mr. Sammy Ilustre. And of course, ito pong si Miss Elsa Obispo, dyan po sa lalawigan ng Cavite. Doon po sa ating mga kaibigan, siyempre dyan po sa lugar ng Chaong, Quezon. Kumusta na kaya si Miss Malo? So marami po siyang Pinos, ano? Dati, nandoon po siya Uminggang, Pangasinan. Pagkatapos, nagpus uli dyan po sa lalawigan ng Bagyo. Sarap buhay, ano? Sarap buhay nito pong kaibigan po natin dyan po sa Chaong, Quezon. Ito pong si Miss Malo Cabajo. At ganoon din po, siyempre, ang ating mga kaibigan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Lalong-lalo na po yung miyembro ng Values Formation, Spiritual Transformation Incorporated, na ito pong si Chip Corel naman, na kung saan tayo po ay nakarating po dyan sa kanilang lugar, dyan po sa Dolores, Quezon. Siyempre, dadako na po tayo sa Southern Bicol Region. So regards po natin ang ating mga kababayan po dyan sa Partido area. At ganoon din po, siyempre, ito pong aking mathematician. Ito pong teacher po natin sa mathematics. Na ito pong si Mr. Gorgonio Lorca. Sir, sabi nga po, happy Father's Day. Ito pong si Mr. Lorca dati, gandang lalaki ito, magandang tindig at matikas. Samantalang itong aking isang teacher naman sa agriculture, o kaya doon sa usapin ng CET. Kumusta na po kaya si Mr. Abyog naman? Sir, kumusta? Nakita po kita sa FB. Talagang pangiti-ngiti ka pa rin hanggang ngayon. So regards po natin si Mr. Abyog. And of course naman, ito pong si akin pong naging teacher naman sa usapin ng Aqua Fisheries. Ito pong si Mr. Decairos, and of course, ang akin pong talagang idol. Ito pong si Mr. Arsenio Ribaya Jr. Nasa kasalukuyan nandiyan po sa lalawigan ng Masbate naman. So naalala ko po nung kami po ay nasa high school, ano. Si Sir Ribaya po, siya po ang nagbigay ng scholar sa inyong lingkod nang ako po ay nasa high school. At kami po ay naghiwalay lamang nang ako po ay mag-graduate na sa nasabing paralan. So regards ko po, ganun din po itong si Ma'am Sinica sa Tacorda. Siya po ang aking advisor sa fourth year naman. At bagamat wala na po itong aming principal na ito pong Yumaong Sinica Tacorda, ay talagang hindi po talaga matatawaran ang kanyang sakripisyo upang kami pong mga mag-aaral ay matuto sa nabanggit na paralan. At syempre regards po natin ang buong partido area, lalong-lalo na po ang aking kaibigan naman na si Mr. Alex Binagwa, at ganoon din po itong si Mr. Errol Binagwa dyan po sa Barangay San Salugon, San Jose, Camarines Sur. Siyempre, regards po natin yung mga nasa online. Shoutout po natin ito pong YSDO family sa panguna po ni Miss Sabas Leonor, and of course si Sir Alex Dandan bilang officer in charge ng YSDO. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, ngayon po ay Lunes. Ngayon po ay June 20, 2022 na kung saan makakasama po natin ito pong si Miss Aba Pascua mula po sa Paranaque Net Radio Newsroom maya-maya lamang. Para sa ulo ng ating mga balita, Pinoy lawyer branded sa pamamaril sa US. Pagsusot ng face mask, tuloy-tuloy ayon kay BBM. So wala pa pong atrasan sa paggamit ng face mask. Bagamat ito pong Cebu Governor na si Gwen Garcia ay tuloy-tuloy talagang pinaglalaban ng kanyang provincial ordinance tungkol po sa hindi sa pilitang pagsusuot ng face mask doon po sa mga maluluwag o sa labas ng kanilang area naman. Ay talaga naman pagdating po sa usapin ng ordinance, whether we like it or not, who will be the win, who will be the lost. Okay, so ino pong si Sara nanumpa na bilang ika-15 vice-presidente. Ayan, at ang maganda po ang sinabi, hirap ng maliliit na Pilipino, tatapusin ko. Palakpak po tayo dyan, palakpak. Oo.
Ito po ang maganda, no? Maganda. Dahil sinasabi na hirap ng maliliit na Pilipino, tatapusin ko. Ayun po kay Vice President Sara Duterte. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ulo ng ating mga balita. Malacanang sa mga Pinoy. Suportahan si BP-elect Sara Duterte. Yun po ang panawagan ng ating sa Malacanang naman. Nasa kasalukuyan naman po ang nakaupo ay ang kanyang ama na ito pong si President Rodrigo Roa Duterte. So doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, kahit sa ibang bansa, ang inyong lingkod po ay nananawagan na dapat suportahan na po natin yung mga nanalo nung nakaraang Minain 2022 eleksyon. Wala na po muna ang politika. Tapusin na po muna natin ang politika mula po sa presidente down to city mayor o kaya municipal mayor. Suportahan na po natin sila, ha? Wala na po muna ng harang-harang. Paupuin po muna natin sila. Yun po ang maganda dahil kung puro tayo away-away, ano pong mararating? Wala. Di ba? Yun po ang maganda, ha? Ganun din po yung tinatawag na pero nag-abogado para magserbisyo, Inday Sara, pangarap noon maging doktor. So bagamat siya nangarap naging doktor, pero siya po ay napunta bilang isang abogado at isang magaling na lingkod bayan dyan naman po sa lalawigan ng Davao. Ito sinasabi, 70 million Pinoy bakunado na ayon sa versus COVID-19. Siyempre, batay po ito sa record ng Department of Health. So doon po sa ating mga kaibigan, tila mainit na mainit ang ating arangkada ngayon, no? Lunes na Lunes. Doon po sa ating mga para iwas pastillas scam, mas maraming CCTVs ikakabit sa airport. Palakpakan po natin kahit 10 kahit 100 CCTV ang ilagay mo dyan. Kung gusto talagang gumawa ng kapalpakan ang mga empleyado ng Bureau of Immigration, wala pa rin yan. Pero bagamat yun po ay inyong nakikitang pamamaraan, sige, go. At sana ang magbantay po dyan, hindi lang mga pulis, bagkos yung po mga na-NGO na pwedeng tumingin din sa CCTV. Hindi lang po yung mga alagad ng tawag doon. Doon po sa ating mga kaibigan, wag kayo masyadong maging tawag doon, wag masyadong ahead. Hantayin po muna natin kung ano makaganapan, ito bakuna sa tukoy na variant, kailangan expert. Ay, nakaw. So ano na muna ito? Parang iwas-iwas muna tayo sa usapin ng bakuna. Napakarami ng bakuna, basta magpabakuna tayo. So doon po sa ating mga kaibigan, magtatanong po kayo, ha? Ang inyong lingkod po ay sa kasalukuyan ay naka-first dose. Naka-first dose na po tayo, ha? Naka-3 turok na tayo. First, second, and pangatlo ay first dose. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, ha? Doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng 8:58 ng gabi. Dito lang po sa impila ng Paranaque Net Radio Worldwide. Siyempre sa programang Manibela ng Masa on the Go. So yung pong usapan, Juju Santeco, usapang kalye, minus Rico Arreglo dahil hindi po siya nakarating. At ganoon din po yung usapang good in community. Bukas po yan sa ganap na 6:00 ng gabi. At ganoon din po, siyempre yung batingaw ng mamamayan. And of course, yung pong programang Teleradyo ni Reden Oro tuwing Merkulis sa ganap na 12:00 hanggang 1:00 ng gabi. Huwag niyo pong pababayaan at huwag niyo pong kakalimutan na kayo po ay manood sa kanilang programa. So ang inyong lingkod po naman bagamat blessing lang lagi. Pehit lang lagi. Dahil tayo naman po ay nasa programang Manibela ng Masa on the Go. Okay, so papasok na. Papasok na po itong Paranaque Net Radio Newsroom sa panguna po ni Miss Aba Pascua.
Para sa detalye natin mga balita, Sara nanumpa na bilang 15 Vice President. Formal nang nanumpa si Sara Duterte bilang ika-15 Vice Presidente ng bansa sa isang seremonya na ginawa sa San Pedro Square, Davao City kakahapon. Nanumpa si Sara sa kanyang dating professor na si Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando habang hawak ng kanyang inang si Elizabeth Zemernan ang Biblia at nakamasid ang amang si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang inaugural speech, tiniyak ni Sara na matatapos ang hirap ng mga maliliit na Pilipino. Giit ni Sara, alam niyang siya ang magiging boses ng 32.2 milyong Pilipino na naghalal sa kanya upang tugunan ang kanilang pangangailangan. Tiniyak din itong magiging kakampi siya ng mga sundalo, pulis, magsasaka, mangingisda at iba pang ordinaryong mga gagawa upang maging maayos at maunlad ang Pilipinas. Maging gabay niya ang mga salita ni Dr. Jose Rizal na bigyan ng prioridad ang kapakanan ng mga kabataan para sa kaunlaran. Sabay-sabayan niyang bumangon ang bawat isa at patuloy na mahalin ang Pilipinas hanggang nabubuhay. Panahon na rin aniya upang matigil ang kaharasan, pananakit, pang-aabuso, illegal drugs, transmitted disease, terorismo at misinformation. Dapat ding ipakita ang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagmamahal sa pamilya na nasandigan ng sa anumang hamon ng buhay. Ang hamon ng buhay ay dapat na nilalabhanan ng pamilya at pagbibigay ng edukasyon ay isa na ito. Dagdag pa nito na mawalang makakatalo sa mga kanyang pusong Pilipino. Sa kabila din ng mga dumalo sa okasyon, sina President-elect Bongbong Marcos, dating Pangulo Gloria Macapagal-Arroyo, Executive Secretary Salvador Medialdia, Senador Bongo at mga kaanak, kaibigan at kaalyado sa politika. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Magsusuot ng face mask, tuloy ayon kay BBM. Umapila si President-elect Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na ituloy ang pagsusuot ng face mask at sumunod pa rin sa iba't ibang health protocols sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ang apila sa publiko ay ginawa ni Marcos matapos ang magbabala ng Department of Health, DOH, na posibleng tumaas sa severe and critical cases ang COVID-19 sa Agosto. Dahil sa umihinang immunity mula sa coronavirus, vaccine at pagkabawas sa minimum public health standards. Kaya pakiusap niya na patuloy na isuot ang face mask at sumunod sa iba't ibang pang health standards para sa kaligtasan ng mga mahal sa buhay. Giit din ni Marcos, kailangan ipagpatuloy ang pagsusunod sa health protocols para mapigilan ang muling surge ng COVID-19 infections at posibleng maging dahilan para mahadlangan ang maka-recover ang ekonomiya ng bansa. Bukod pa rito, kailangan na rin umano na makapagpa-booster shots dahil bumababa ang epekto ng una at ikalawang bakuna. Kaya para mapalakas ang immunity at dapat mapag-booster din bilang dagdag proteksyon. Magugunita ang nagpapalabalas ng lokal ng pamahalaan ng Cebu ng isang resolusyon tungkol sa optional at pagsusuot ng face mask. Subalit ang nasabing direktiba ay hindi umano suportado ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan. So, nanumpa na po ang Vice Presidente ng ating bansa na ito pong si Vice President-elect Sara Duterte. At ang maganda po rito, iyon salitang tatapusin ang kahirapan ng maliliit o mahihirap na Pilipino, iyan po ang ating aabangan. So batid po natin na tapos na po ang pangangampanya, tapos na po ang pambubula. At ito po ay binitawang pananalita ng ating Vice Presidente na batid ko na ito po ay 100% na kanya pong gagawin.
usaping mahirap. Usaping mahirap. Kailan po kaya tayo mawawala sa sirkulasyon bilang isang mahirap? Maliban sa atin, maliban sa akin, kung talagang tunay na nasa puso ng kasalukuyang Vice Presidente ang mahihirap nating kababayan, ito na po ang tunay na tugon sa hinaing ng taong bayan. Huwag na po muna tayong lalayo. Dito po muna tayo sa Metro Manila. Kung kayo po ay may lakas pa naman, magbisikleta po kayo, magmotor po kayo, o kaya mag-ikot po kayo sa mga pangunahing kalsada, makikita at makikita po natin ang ating mga kabaro o kaya ang ating kadugo naman bilang Pilipino na napakarami pong tinatawag na palaboy dito po sa Metro Manila. Bagamat ito po ay sabihin po natin na nasa trabaho po ito ng Department of Social Welfare and Development. At ito naman si Vice President-elect Sara Duterte ay tila mapupunta sa Department of Education. Paano niya po kaya ito gagawin? Na sinabi niya po na ang kahirapan ng maliliit na Pilipino ay kanya pong puputulin. Oh, so yun po ang sinabi ha. So aabangan at aabangan po natin ang mga susunod na kabanata sa ilalim po ng Vice President of the Republic of the Philippines, no other than Vice President Sara Duterte. Okay, so Miss Aba Pascua, pasok. Nag-abogado para magserbisyo, Inday Sara pangarap maging doktor. Inamin ni Vice President Sara Duterte na pangarap niyang maging doktor subalit hindi ito natupad. Sa kanyang inaugural speech, sinabi nito na naiintindihan niya kung bakit siya naging abogado. Ito ay para makatulong sa mas makararami. Ayon kay Duterte, nang mangako siyang maglilingkod ang publiko, determinado rin siya na tapusin ang kanyang 3 termino upang mas paglingkuran ang mga mahihirap. Subalit hindi na ito mangyayari dahil siya ay ngayon ay Vice Presidente na ng bansa. Bilang bahagi ng kanyang sinumpaang tungkulin, sisikapin niyang maibigay ang serbisyo at tulong na mararapat sa 32.2 milyong Pilipino. Sinabi ni Duterte na may Diyos na magdadala sa bawat isa sa tamang ilandas upang paglingkuran at ililigtas ang kapwa Pilipino. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Malacanang sa mga Pinoy, suportahan si BP-elect Sara. Nanawagan ang Malacanang sa mga Pilipino na suportahan si Vice President-elect Sara Duterte sa payag ni Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar. Nagpasalamat siya sa mga Pilipino dahil sa tiwala at suporta na ibinigay sa bagong Vice Presidente. Panawagan ni Andanar, suportahan si BP Duterte at sa lahat ng mga bagong halal na leader ng bansa dahil sa bago nilang responsibilidad at mga hamon na naharapin para matupad ang kanilang mandato na magbibigay ng genuine na pagbabago sa bansa. Kahapon, isinagawa ang inauguration ni Duterte sa kanilang baluarte sa Davao City at nanumpa bilang 15 Vice President ng Pilipinas kay Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando. Ang nasabing inauguration ay dinaluhan ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga diplomat mula sa iba't ibang bansa, gayon din ang mga matataas na opisyal ng gobyerno at ng mga senador. Ayan ha.
Malinaw po. So ano na po ngayon? June 20 na. 10 days before. Manunumpa na po sila at manunungkulan po sila ng 6 na taon. So Vice President. Pagkatapos si BBM President. At si parehas po sila anak ng dating presidente. Si BBM talagang hindi matatawaran yan eh. Talagang sabi nga halos dyan lumaki si BBM sa Malacanang. At ito naman pong si Sara Duterte, bagamat 6 na taon lang po si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero feel pa rin na siya po talagang anak din po ng presidente. So, sabi nga, Leon ng Norte, Agila ng Silangan, hihintayin po natin ang magiging serbisyo para sa taong bayan. So regards po natin, ito pong si Miss Maribek Bermeda, Janet Pascual Latam, Juju Santico, Sabas Leonor, at ganun din po itong ating mga kaibigan, at ganun din po itong si Mr. Christopher Magsila. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Aba Pascua, pasok! Pinas dapat makalikha ng CDC versus pandemya. Panahon na upang makalikha ng Pilipinas ng Center for Disease Control, CDC, upang mapaghandaan ang mga lumalaganap na sakit tulad ng COVID-19 pandemic. Ito ang binigyan diin ng panawagan ni House Committee on Ways and Means Chairman Joey Salceda, 2nd District Albay, bilang tugon na babala mula sa US Center for Disease Control kaugnay na maraming kaso ng monkeypox. Sa lumilitaw na maraming bahagi ng mundo na hindi naman nagpapakita ng karaniwang mga sintomas. Nitong Hunyo 9, nasa 1,300 kaso ng monkeypox ang naitala na sa buong mundo. Sa kasalukuyan, ayon sa Solon, ay wala pang kaso nito sa Pilipinas pero nagpalabas na ng bababala ang mga gabay ng Department of Health, DOH, kung paano ito maiwasan at magpakahandaan. Malalaman o hindi tiyak na darating ang hawaan ito sa Pilipinas. Gaya na natutunan ko ang ng gobernador, ako ng Albay, lalapitan ka ng kalikasan, kaya kailangan may handa mo ang iyong kakayanang tugunan ito. Kailangan natin ng mga institusyon, kakayahan, kultura, pamaraan ng mga kailangan upang harapin at tugunan ito. Binigyan din ni Salceda na kailangang matutong tugunan ng bansa ang mabilis na kumakalat na mga sakit tulad ng monkeypox, COVID-19 at mga nakakahawang avian flu o trangkaso mula sa ibon na ipapasa ng Kamara noong Hulyo 2021 ang panukalang HB 9560 na inakda ni Salceda para lumikha ng CDC kung saan mapapasailalim ang lahat ng mga ahensyang nakatuon sa mapanghawang mga sakit. Kaugnay nito, umaasa naman si Salceda na gagawin ding prioridad ng incoming na administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos ang CDC. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita, 120,000 health workers di pa rin nakakatanggap ng COVID allowance. Higit sa 120,000 ang mga health care workers at iba pang hospital workers sa bansa ang hindi pa nakakatanggap ng kanilang one COVID-19 allowance o OCA sa kanilang one COVID-19. Kinumpara ni DOH Undersecretary at Treatment Cesar Leopoldo Vega, 400,000 sa 526,727 HCW sa lamang ang nabibigyan ng kanilang OCA mula sa nasyonal na pamahalaan. Ito ay makaraang ihayag ni Private Hospitals Association Philippines President Dr. Jose Di Grano na karamihan sa mga pribadong ospital ay hindi pa nakakatanggap ng kanilang OCA sa kabila ng pagsasabi ng DOH ng Department of Budget and Management na nilabas na ito. Dahil dito, nakipag-ugnayan na ang DOH sa PAPI para makapagbigay
nagbigay ng listahan ng mga ospital na hindi pa nakabibigyan ng OCA ang kanilang mga health workers. Ang OCA ng health workers ng mga publikong at pribadong ospital sa bansa, nasa 4.5 billion pesos ito ay para sa 100,013 plantilla workers ng DOH sa mga publikong ospital, opisina at rehabilitation centers, kasama na rin ang mga nasa military at state public hospitals. Ang natitirang 3.42 billion pesos naman ay para sa mga 426,000 health workers sa mga lokal na pamahalaan at pribadong health facilities. Ang mga health workers na nasa high risk ay bibigyan ng 9,000 pesos habang 6,000 pesos naman ay nasa medium risk at ang 3,000 pesos naman ay nasa low risk. Ayan ha. So mukhang ito pong sausapin ng bakuna, bagamat talagang nasa 70 million na daw po yung nabakunahan. Pero yung hindi pa nagpapa-booster ay magpa-booster na po kayo. Kasi marami naman pong nauna sa awa ng Panginoon malalakas naman, kasing lakas ng kalabaw. So bago po tayo magpatuloy, siyempre regards po natin ito. Ito pong si Miss Cindy Sabalo Ayong. Opo. So regards po natin si Miss Cindy Sabalo Ayong. Sila po yung mga miyembro na Monteparlas. ARSAP Monteperlas, and of course, ito pong si Miss Winnie sa Ansay Santeco. Na ito pong si Miss Winnie Ansay Santeco, kung gusto nyo ng samba, Winnie Santeco ang kasagutan nyo. Ganun din po itong si Miss Maribek Bermida, at ito pong si Mr. Christopher Magsila. Magandang gabi po sa inyong lahat. So doon po sa mga usapin ng bakuna. Wala pong pwedeng question dyan. Wala po tayong pwedeng may payo sa ating mga kababayan. Magpabakuna po kayo. At ganoon din po doon sa usapin ng PESMAS. Doon po sa tinatawag na optional. Sabi ni Gwen Garcia dyan po sa lalawigan ng Cebu. Pero hindi po ito suportado ng Department of Health. Hindi po ito suportado ng DILG. Hindi po ito suportado ng Philippine National Police. Lalong-lalo na hindi po ito suportado ng Office of the President, Malacanang Palace. In short, huwag po tayong gagaya-gaya doon po sa ating mga kababayan na tila ayaw na magsuot ng face mask dahil hindi po ito suportado ng sensya. So talagang ganun ha. Doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:18 ng gabi. Miss Aba Pascua, pasok! Bakuna sa tukoy na variant kailangan ayon sa expert. Ipinanukala kahapon ni infectious disease expert Dr. Ronjeni Solante na dapat na bakuna na para sa tukoy na variant specific variant vaccine ang ibigay sa pamahalaan sa publiko para mas epektibong malabanan ito dahil sa mababa pa rin ang booster inoculation sa general population ng bansa na napaka-importante dahil sa bumababa ang health immunity ng mga matagal ng nagpagbabakuna. Kung magpa-booster man tayo ay general public, hintayin na lang natin kung nadarating na yung tinatawag natin ng mga variant-specific vaccines na talagang mas mataas ang proteksyon against the Omicron. Ayon kay Solante, mas nararapat umano ito kaysa sa magpatuloy sa pagbibigay ng first generation ng mga bakuna na hindi na epektibo sa mga
mga naglalabasang bagong variants. Nitong Enero, inihag ng Moderna na nag-uumpisa na sila sa clinical trials para sa booster dose ng bakuna sa disenyo bilang panlaban sa Omicron variant. Ngunit nanindigan naman ng Research Institute for Tropical Medicine na epektibo pa rin laban sa mga Omicron ang mga booster shot na hawak ng pamahalaan. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita, 70 million Pinoy fully vaccinated na versus COVID-19. Umabot na sa 70 milyong Pilipino ang fully vaccinated na laban sa COVID-19 sa pagpapatuloy ng vaccination program ng pamahalaan ayon kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer at Vaccine Cesar Carlito Galvez Jr. na pinakahuling ulat ng National Vaccination Operations Center. Nitong Biyernes, eksakto ng 70,005,247 individual na ang bakunado, binubuo ng 77.78% ng target population sa bansa. Matatandaan na nitong Marso 2021, inimpisa ng pamahalaan ang COVID-19 vaccination program. Sa pagkakaabot ng naturang bilang, sinabi ni Galvez na patunay itong commitment ng pamahalaan na mabakunahan ang pinakamaraming Pilipino laban sa nakamamatay na virus na kumakalat sa buong mundo. Nagpapasalamat ang NTUF sa lahat ng ating health workers, volunteers at mga kababayang nagtutulong-tulong para sa marami na tayong mabakunahan at maprotektahan laban sa COVID-19 sa ating Galvez. Ito mano ang parting gift na papaalis na administrasyon sa Pangulong Rodrigo Duterte na taong bayan habang umaasa si Galvez na susunod sa kanilang emplo sa pagpapalit ng mga leader na lalaban sa COVID-19. Nitong Biyernes, nasa 153 million doses na ang napamigay ng pamahalaan, nasa 74.9 million ang nakatanggap ng isang dose ng bakuna, habang nasa 14.7 million naman ang nakapag-booster shot na, at nasa 648,555 ang may ikalawang ng booster shot. Ayan na, so doon po sa usapin ng COVID-19, tanggapin po natin ang katotohanan na dumaan na po tayo ng mahigit 2 taon. So doon po sa nagdududa na tungkol sa usapin ng COVID, ang may papayo ko po sa inyo, tapusin nyo na po yan. Mas higit po natin pahalagahan, bigyan po natin ng diin na tayo po ay magpabakuna at magpabakuna na. Dahil ito po ay hindi po ito biro ang usapin sa bakuna, dahil marami na po ang nabakunahan, nasa kasalukuyan, sila naman po ay talagang malalakas, malulusog. Huwag na po kayong maniwala sa sabi-sabi. Paniwalaan nyo po ang sinsya. Paniwalaan nyo po ang mga eksperto. Paniwalaan po natin ang Department of Health. So yun po ang ating paniniwala. Wala pong kokontra. Dahil kung kukontrahin po natin ang eksperto, samantalang tayo po ay wala naman talagang alam, tayo po ay magkakaproblema at tayo po mismo ang may problema. Yun po ang katotohanan niyan. Kaya doon po sa atin mga kaibigan, pagpasensyahan nyo na lang. Dahil sumunod tayo sa may alam. Diba? So ganun lang po yan, ha? Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, request po natin ito pong si Miss Sandy Sabalo Ayong. Shout out po sa ARSAP Monteparlas, na tila ang sarap ng buhay dyan po sa lugar ng Chaong, Quezon. So, congratulations po sa Monteparlas, ARSAP Monteparlas. At ganoon din po, siyempre, regards po natin ito pong si Mr. Moises Sikad
Oh, na kung saan ito naman si Moises Sikad ng USBO ay talaga naman ay magaling. Oh, business as usual. Regards ko po kayo. Ganon din po itong si Mr. Si Chef Jubel Sumalinog Belleres. Oh, so regards po rin from Arsap Monteparlas. And of course, ito pong si Mr. Richmond Bakay Dumalagan. Aba, talagang maganda. Oh, ganun din po itong si Winnie Ansay Sanseco, Marat Marvic Bermida at marami pang iba. And of course, ito pong si Miss Janet Pascua Latam. Oh, so yun po makikita po natin ito pong newly elect Vice Mayor Juan Villapuerte ay maaga po na nagbigay ng pagkain at tulong diyan po sa mga nasunugan diyan po sa Barangay San Isidro. Oh, so talagang magaling, masipag at maasahan ito pong si Vice Mayor newly elect Vice Mayor Juan Villapuerte. Oh, ito pong si Consiala Juan Villapuerte Opo pa lang po yan sa July 1. Sa kasalukuyan siya po ay konsyal ng City Government of Parañaque at siya po ang hahalili sa magtatapos na termino bilang Vice Mayor na si Vice Mayor Rico Goles. Doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:26 ng gabi. Dito lamang po yan sa impilan ng Parañaque Net Radio Newsroom. Miss Aba Pascua, pasok! Habang nakadaong sa Pier 18 sa Maynila, crew ng barko nag-video call muna sa GF bago nag-suicide. Isang maintenance crew ng isang cargo ship ang natagpuang patay habang nakabigti sa loob ng kanyang cabin kasunod ng kanyang video call sa nobya. Habang nakadaong sila sa Maynila Bay sa Pier 18 sa Vitas, Tondo, Maynila nitong Sabado ng umaga, nakilalang nasawi na si Francis Salvares, 29 years old, tubong mahahapag Leyte at maintenance crew ng LCT Manzo Cargo Ship sa ulat ng Manila Police District Station 1, kung alas 10:30 ng umaga nang madiskubre ang bangkay ni Sabares sa isang tauhan ng cargo ship na si Lorenzo Santillan Jr. Agad itong inulat sa Philippine Coast Guard PCG na siya namang tumawag ng response sa pulisya. Nang dumating ang mga pulis, naabutan nila ang nakalag na sa pagkakagbigti si Sabares at nakahiga na sa sahig ng barko. Sa salaysay ni Santillan, napapahinga siya sa cabin na nakatabi lang sa cabin ni Sabares nang hindi makatulog dahil sa lakas ng pagpapatugtog ng musika. Pinunta niya ang katabing cabin para makiusap na hinaan ang tugtog ng bumalaga sa kanya na nakabigting si Sabares. Natukoy naman ng mga pulis ang isang babae na nakilala sa pangalang Aiza na inamin na nakipag-video call sa kanya ang nobyo na si Sabares at nagbanta na magpapakamatay. Hindi naman siya sinabi kung ano ang dahilan nito. Patuloy ang pagsisiyasat ng mga autoridad kung may foul play na insidente habang isinasilalim sa autopsya ang bangkay ng biktima. Tuloy-tuloy pa rin ang ating balita, CCTV sa mga paliparan, daragdagan versus Pastilla scam. Plano ng Bureau of Immigration, BI na magkabit ng maraming CCTV camera sa mga airports sa bansa para maiwasan ng maulit ang kontrobersyal sa Pastilla scheme na naglalagay ng ahensya sa kahihiyan. Sinabi ni Immigration spokesperson Dana Sandoval, marami nang ginagawang pagbabago ang pamunuan ng BI mula nang pumutok ang Pastilla scam. Kabilang ang organizational systemic problems. Technologies din po ay in-improve po natin. 100% na po ang secondary inspection areas are now covered with CCTV. Pati po yung transparent ready ay ginagamit po doon sa mga areas na iyon para kitang-kita po ang highly visible ang mga activities po ng personnel. Ayon kay Sandoval, sa atin pong procedures, nandiyan pa rin po ang iyong strict departure
formalities following po yung Department of Justice guidelines on implementing departure formalities. Dagdag pa ng opisyal na intelligence unit ay inilipat pa na sa Intelligence Division na nagsisilbing ikatlong mata ng ahensya para sa mga checks and balances. Dahil sa Pastilla scam, maraming mga adayuhan, partikular ang mga Chinese nationals at nakapasok sa bansa kahit walang dokumento sa pamamagitan ng paglalagay ng mga opisyal at tauhan ng immigration. Mula rito sa Paranaque Net Radio Newsroom, Aba Pascua nag-uulat para sa programa naman ni Bella ng Masa On The Go! Maraming salamat Paranaque Net Radio Newsroom, Aba Pascua. Okay, so bago po tayo magpatuloy, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:30 ng gabi. So, regards po natin ito pong mga sumusunod: Oliver Moreno, Janet Pascua Latam, ito pong si Sir Mark Alin Bisa, diyan po sa office of the Congressman Eric Olivares, at 10 days before, siya po ay mapupunta na sa office of the Mayor-elect Congressman Eric Olivares. Ito pong si Sir Mark Alin Bisa. Sir, magandang gabi po sa inyo. 10 ng inyong mga kasamahan dyan po sa office ni Congressman Eric Olivares. At siyempre, regards din po natin si Sir Marlon Araw. And of course, yung pong ating mga masisigasig at talagang mga tigasin. At ganoon din po itong si Sir Maestro King Solomon. Magandang gabi po sa inyo. Ganoon din po, siyempre, regards po natin ito pong si Miss Cindy Sabalo Ayong. At lahat pong bumubuo ng ARSAP Monteparlas, regards ko po kayo. At doon po sa ating mga masisipag at mga atigasing ama ng tahanan, Happy Father's Day. Okay, so tayo po ay tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Tungkol po doon sa usapin ng pastillas schemes. Doon po sa usapin na nangyari po dyan sa loob ng paliparan, na kung saan ang mga kasangkot po rito ay mga officer ng Bureau of Immigration. Ang sabi po ng pamunuan ng ating paliparan dito po sa Metro Manila, dito po sa NAIA, sa ating mga Airport 1, Airport 2, Airport 3, ay tila pupunuin, tatadtarin po ng CCTV. So CCTV, maganda po at masarap pakinggan po ito. Dahil tila nagkakaroon na po ng pagbabago dyan po sa loob ng ating paliparan, para maiwasan po ang tila sinasabi na nagkaroon ng tinatawag na pastillas scheme naman. Nabatid po natin na tila yung mga tauhan po nito ay nakasuhan na. At maliban po doon sa usapin ng CCTV, ang benefits po nito, hindi lang po doon sa mga pasaway na Bureau of Immigration Officer, bagkos doon po sa ating mga kababayan na tila nabibiktima rin po ng iba't ibang uri ng panluloko yan po sa loob ng paliparan. So doon po sa ating mga kaibigan, tayo po ay nagpapakatotoo naman, lalong-lalo na po doon sa usapin ng tinatawag na tanimbala, na tila noong mga panahon bago po, noong panahon po, nung bago mo po si Pangulong Duterte, ay tila marami pong napahirapan dyan po sa nasabing airport dahil sa usapin ng tanimbala. So nung si Pangulong Duterte na po ang naupo, ay tila bilang na lang po ang nangyari dyan po sa usapin ng tinatawag na tanimbala dyan po sa ating paliparan naman.
Oh, so ang sabi po ni Miss Cindy Sabalo Ayong at ganun din po si Sir Jubel Sumalinog Bellares. Happy Father's Day also. Oh, so maganda po 'yan. Maganda. So, bagamat nasampulan na po kayo, sana hindi lang po dyan sa airport. Dapat damihan nyo na rin po ang CCTV dyan po sa mga pangunahing kalsada. Doon po sa mga barangay level dahil batid ko po ng peace in order kapag marami pong CCTV, marami po ang nasasawatang krimen. So dito po sa lungsod ng Parañaque, dito po sa 16 na barangay ng lungsod, batid ko po nakaramihan sa kanila ay may mga CCTV na. Kung ito po ay tuluyang pupundahan po ng local government unit o kaya ng national government, palagay ko po ito pong sausapin ng peace in order o kaya sausapin ng kriminalidad, ay batid ko po na mababawasan din po ito. Yung po mga pagnanakaw, bagamat hindi po nakita, walang nakakita, pero kapag binuksan po ang CCTV ay tila sila po ay nasasapol pa rin. Kaya sa pamagitan po ng CCTV na yan, whether you like it or not, kung ikaw po ay gumagawa ng kalokohan, madali kang mahuli kapag marami po ang CCTV. So di ba ganun lang po, ganun lang po ang nagiging labanan pag-usapin ng CCTV. Doon po sa ating mga kaibigan, mga nasa online regards ko po kayo at ako po ay buong puso nagpapasalamat sa inyo dahil tuloy-tuloy po kayong nakikinig at sumusubaybay dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ganon din po ang ating kaibigan po dyan sa lalawigan ng Mindoro. Ito po ang chief reporter na si John Osorio, ha? Kumusta ka, Mr. Osorio, dyan po sa lalawigan ng Oriental Mindoro na kung saan ang atin naman pong paglalayag. Yan po sa sa Sabing Pere o yung pong tinatawag na Roro ay tila na postpone at ito po ay i-reschedule na po this coming July. Ganun din po. Siyempre, ito pong ating kaibigan talaga naman magaling at talagang maasahan. Ito pong ating kasama sa usapin ng Godin Community. Ito pong si Bishop Jerry de los Reyes naman. Nasa kasalukuyan ay nagsasabing, watching and listening to your program. Talaga naman maraming salamat po Bishop Jerry de los Reyes. And of course, happy Father's Day. So bago po tayo magpatuloy, siyempre tayo po ay nasa ganap ng alas 9:36 ng gabi at tayo po ay magkakaroon po muna ng maiksing patalastas mula po sa Barangay San Dionisio. Mr. Chairman, ikasa mo na. Sa totoo lang po, maraming pong salamat na ako po ang napili niyong bigyan ng regalo. Ma'am Janine Olivares, laking tulong na po to sa aming pamilya at lalong-lalo na po sa akin. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mayor Pablo Olivares, dahil sa pagbibigay po ng business na pangkabuhayan. At higit po sa lahat kay Ma'am Sha na palagi pong tumutulong din. Kagawad na talagang paborito kong kagawad. Number 1 na kagawad namin yan. Kaya maraming salamat po, Ma'am Shanin at saka kay Mayor Pap sa bigay niyong pangkabuhayan po sa akin. Wala po na nag-pandemic, walang masyadong kinikita. So paghuhugas lang po ng plato, tapos yung asawa ko po nagbobote lang siya. Pero panapat lang po eh.
Maraming salamat po sa lahat at ako'y napili nyo na mabigyan ng pangkabuhayan na to kay Ma'am Shanine at kay Mayor Olivares. Thank you po sa inyo. Maraming salamat Kagawad Shanine Olivares at kay Mayor Cap Olivares, Pablo Olivares sa tulong na ibinigay niyo sa kapatid ko. Bukal po sa puso ko, maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa kanya, lalo sa mga anak niya. Salamat po sa ibigay ninyo sa amin. Alagaan ko po ito. Salamat po. Malaking tulong po ito sa amin, ma'am. Kasi po, ang hirap-hirap po talaga maghanap ng trabaho. Salamat po. Tapasalamat po kay Kagawad Shanine Olivares at kay Kapitan Pablo Olivares sa mga tulong na binigay niyo po sa amin ngayon. Maraming salamat po. Sana yung naitulong nyo sa akin, asahan nyo na ikuhan ko po sa na mapapalago ko po yung sa bulungan. Maraming salamat po, Ma'am Shanine at Mayor Cap Olivares sa tulong po ninyong binigay sa akin. Salamat po na marami. Patuloy po ang pamimigay natin ng livelihood package po at hindi po tayo titigil sa pagtulong po sa ating mga kababayan. Kaya tayo po ay nagpapasalamat, Kagawad Shanine, Mayor Cap at Kagawad Joy sa ating pong barangay. Okay. So, dadako na po tayo dito po sa balita sa Metro Manila. Siyempre, regards po natin ang ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Parañaque. At siyempre, una na po natin ito pong si Miss Amor Soria. Ikaw talaga, Manaya. Kumusta na ang lugar ng Libo? At siyempre, ganun din po itong si Miss Cindy Sabalo Ayong. Diyan po sa lugar ng San Isidro. Regards ko po kayo, kasama na po ang ARSAP Monte Parlas. At ito pong si Mr. Christian Avila. Christian Avila, kumusta po kayo? Diyan po sa Laguna Chapter. Regards ko po kayo. So dadako na po tayo dito sa lungsod ng Parañaque. Kaninang umaga po, nagkaroon po ng flag raising ceremony. At pinangunahan po ito ng the Treasurer's Office sa panguna po ni Professor Anthony Polmano ng City Treasurer's Office. Siyempre, dinaluhan po ito ng mga opisyalis ng ating siyudad sa panguna po ni Mayor Edwin Olivares at Congressman Eric Olivares, Consial Marvin Santos at saka yung bagong elect ng Mayor ng Nagcarlan, Laguna. Ito pong si Mayor Elmore Bita. Siya po ang nanalo bilang Mayor dyan po sa Nagcarlan, Laguna, na kung saan siya po ay matagal na nagtrabaho dito po sa lungsod ng Parañaque dahil siya po ay isang engineer at siya po ay isang arkitekto. So magaling po yan, magaling. Maliban po dyan sa flag raising ceremony, siyempre nag-ulat ang butihing treasurer na si Doc Anthony Polmano. Na kung saan napakaganda po ang kanyang ulat
mula po noong 2013 hanggang 2022 na kung saan mula po sa pagkakautang, mula sa pagkabaon sa utang, ang lungsod ng Parañaque ay ito po ay nailagay sa maunlad at progresibong syudad at panglima bilang pinakamayamang syudad sa Pilipinas. At sa kasalukuyan sa kanyang ulat, bago lisanin ng butihing Mayor Edwin Olivares ang kasalukuyang pananalapi ng lungsod ng Parañaque ay may matitira na 7 billion pesos. $7 billion na talaga naman sa kanyang pag-upo ni Mayor-elect Eric Olivares ay mayroon na pong magagastos ang lungsod ng Parañaque. Hindi po ito katulad ng nakaraan na kung saan ang umupo si Mayor Edwin Olivares noong 2013, may pagkakautang po ang lungsod ng Parañaque na more or less 4 billion pesos. Ngayon po, sa pag-alis ni Mayor Edwin Olivares, may pira ang lungsod ng Parañaque na more or less 7 billion pesos. At wala pong pagkakautang ang lungsod ng Parañaque. The best! At ganun din po, babasahin pa rin po natin ang kasalukuyang balita dito po sa lungsod ng Parañaque. Ito po, Blessing of Parañaque City Therapy Center for Children with Special Needs, Barangay Santo Niño. Ngayong araw, June 22, 2022, a priority project of the people of Parañaque, headed by Parañaque City Mayor Edwin Olivares, Vice Mayor Rico Goles, Congressman Eric Olivares, Congresswoman Joy Tambunting, and Parañaque City Council through the initiative of Councilor Marvin Santos and coordination with Barangay Santo Niño Council, headed by Barangay Captain Janico. Yun po maganda dahil ang lungsod ng Parañaque ay magkakaroon ng tinatawag na Parañaque City Therapy Center for Children with Special Needs. Ito na po ang kasagutan ng ating mga nanay at tatay na sa kasalukuyan ang kanilang anak ay may tinatawag na special needs. So regards po natin, ito pong si Mr. Alberto Balonso. Ito pong si Chief Alberto Balonso, magaling po itong magparamdam, pero hindi po nagpapakita. So doon po sa ating mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:47 ng gabi. At talaga naman tayo po ay nagkaroon po ng overtime dahil kanina po ay nagkaroon po tayo ng kausap at ganoon din po yung usapang kalye ay tila umabot po ng ganap na alas 8:30 ng gabi. Kaya po ang inyong lingkod ay tila pihit-pihit lang. Tayo po ay mag-overtime din ngayon. Wag na po kayo masyado mag-alala dahil Lunes naman po ngayon. So, trabaho. Overtime din tayo. Ganun din po, nagkaroon din po ng OT-king dito po sa lungsod ng Parañaque. June 20, ngayon pa rin pinangunahan ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares ngayong araw ng Lunes ang idinaos na taking of officers and members of MCM Kaliwa, nagkakaisang magkakapit bahay association ng Barangay Don Bosco na ginanap sa Parañaque City Hall. So talagang tuwing Lunes po, napakarami po ang nagkakaroon po ng tinatawag na OT-king dyan po sa Office of the Mayor, siyempre sa ilalim pa rin po ng pamumuno ng butihing Mayor Edwin Olivares.
Oh, so sa po ng COVID kanina nagkaroon din po ng award ang lungsod ng Parañaque dahil nagkaroon na po ng tinatawag na 102% na nabakunahan na po dito sa lungsod ng Parañaque. So the best. Oh, so maganda po itong palatandaan. Bagamat sa kasalukuyan po ang litis na mayroon pong COVID ang Barangay San Isidro, Barangay Tambo at ganun din to Barangay Don Bosco, Barangay Marcelo Gren, Barangay Merbel, Moonwalk, San Antonio at ganun din po itong San Martin de Porres at ganun din po itong tinatawag na anon Barangay Ice 1. So tayo po ay nasa alert level 1 lilinawin po natin ay nasa alert level 1 pa rin po tayo ngayon po June 20 at magtatapos po ito sa June 30. Mr. Chairman, kasama nga yan. Okay. Ang sabi ni Mr. Alberto Balonso, parang dami mo na naman. So kaliwat kanan lang yan, pehit lang. Kapag tayo ay sinasagi, hayaan mo lang. Kapag tayo ay inuunahan, hayaan mo lang yan. Pero kapag tayo ay banggain mo na rin. Di ba, Mr. Chef Alberto Balonso, kumusta po ang BEP's TCI? Kumusta po ang unit Ray? Where's the unit Ray? BEP-TCI. Ganun din ngayong araw pa rin. Nung isang araw, no? Distribution of Oscar Cares Conditional Cash Transfer para sa ating mga senior citizen ng lungsod ng Parañaque City, Barangay BF. Tuloy-tuloy po ang pamimigay, cash transfer. June 18, 2020, tuloy-tuloy na pagbibigay benepisyo sa Oscar Cares Program para sa mga minamahal nating senior citizen ng lungsod ng Parañaque sa panguna ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares, Mayor-elect Congressman Eric Olivares at sa bumubuo ng City Council ng lungsod ng Parañaque kasama sa pakipagtulungan ng 16 na barangay at ng Office of the Senior Citizen. So doon po sa atin mga kaibigan, dito na po magtatapos ang ating balita. So regards na po tayo. Yung mga hindi nagparamdam, magparamdam na kayo. Gayahin nyo po itong si Chief Alberto Balonso. Talagang nagpaparamdam palagi po yan. Pero never mong makita. Diba? So, ito pong si Sydney Ababat Dungon. Sir, condolence po. So doon po sa ating mga kaibigan na hindi po natin na kanina, na regards ko po kayo, ha? Ganun din po, condolence sa pamilya Binson. Condolence din po sa pamilya Poson. So regards po, regards. Dahil batid po natin na ang ating mga kababayan lagi-lagi ngayon, lalo na ulan-init, init-ulan. So talagang feel po natin ang sakripisyo ng bawat mamamayan, lalong-lalo na po yung mga pumapasok araw-araw. Dahil sa usapin po ng gasolina, tuloy-tuloy po ang pag-arangkada, ang pagtaas at talaga naman ang ating mga kababayan na namamasukan, ganun din po yung ating mga kababayan na namamasahe at ganun din po yung mga nagtawag dito, yung namamasada ay talagang nahihirapan na rin po dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. At hindi lang po dyan, siyempre yung mga bilihin ay talagang hindi na rin po makontrol at talagang napipilitan na pong magtaas ang ilang mga produkto dahil sa sila po ay nalulugi na rin. So talagang laban-laban, laban-laban lang po talaga ang nangyayari ngayon. At doon po nga sa lugar ng Valenzuela ay tila nabalitaan na yung pong mga operator ng TUDA, yung pong mga biyahe po ng TUDA, yung pong mga tricycle ay tila nagtaas na po ng pamasahe mula po sa halagang 10,
ito po ay ginawa na po 12 pesos. So, batid po natin na bagamat dito po sa Parañaque ay wala pa, pero inaasahan po natin na ito po ay talagang tuloy-tuloy na pong hihingiin ng mga sektor ng tatlong gulong na sila po ay kailangan din na magtaas para sa kanilang karagdagang kita. Pero hangad ko naman po sana na yung po mga nasa tatlong gulong ay iwasan po ninyo na maging mapagsamantala dahil para-parehas naman po tayong nahihirapan na kung saan sana tulong-tulong po tayo na tayo po ay makaraos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi po yung pang-araw-araw na pagsasamantala sa inyong mga parokyano o kaya sa inyong mga pasahero. Dahil batid po natin na sabi nga po nila talagang panahon ngayon ay mahirap at tapos ikaw ay magsasamantala pa. So ano po ang mangyayari? Ano po ang mangyayari? Siyempre pangit. So doon po sa ating mga kaibigan yung pong mga kaibigan natin na pumunta sa kaliwa kanan. Sana wag na po tayo, wala na pong kaliwa, wala na pong kanan. Tulong-tulong na po tayo sa ilalim po ng administrasyon ni BBM. Dahil yun po ang pinakamagandang pamamaraan dahil ang kanyang plataforma naman, ang kanyang pong slogan is Uniteam. So pabayaan na po muna natin sila magtrabaho. Wag na po muna tayo mag-isip kung ano-ano dahil kung tayo naman po ay gagawa pa ng alingas-ngas, mahihirapan ng ating gobyerno at talagang babagal ang takbo ng ating ekonomiya. Kaya po yung mga kaibigan po natin sa kabundukan na tila hindi mapakali, tila kung ano-anong nasa isip, mas maganda pong bumaba na po kayo at makipagtulungan na po kayo sa ating gobyerno dahil yun po ang pinaka-the best. So matagal na po kayong, sabi nga po matagal na po kayo nakikipaglaban, matagal na po kayong patago-tago, pero kayo po ay tawag dito, nakakaabala kayo sa takbo ng ating gobyerno, nakakaabala po kayo sa takbo ng pamumuhay at nakakaabala po kayo sa pag-unlad ng ating bansa. Lalong-lalo na po sa usapin ng ekonomiya. So doon po sa atin mga kaibigan, hanggat maaari naman, huwag na po tayo masyadong tuligsa sa kasalukuyang papasok na gobyerno dahil hindi pa nga po natin nalalaman kung ano ang mga estratehiya na nilang gagawin sa kanilang pag-upo. Kung ano man po ang kasaysayan ng tatay ni BBM, manatili na sana ang kasaysayan yan at huwag po nating ibigay ang kasaysayan o kaya salamin dyan po sa uupong presidente na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Move on na po tayo. Kung ito po ay naganap noong 1980s or 70s, 2022 na ngayon, malaki na po ang pagbabago. Dati-rati wala pong cellphone, wala pong wifi. Nung mga 70s, 80s na yung karamihan po ay gasira pa lamang ang ginagamit natin at wala pa pong computer. Kaya po ngayon computeres na at may social media pa. Kaya po yung mga kasalukuyang yung po mga uupo kung sakasakaling sila po ay gumawa ng alingas-ngas na hindi po maganda, 100% po yan na malalaman ng ating mga kababayan. Kaya po tayo po ay move on. Sumama na po tayo. Makipagtulungan po tayo sa papasok na bagong gobyerno na ito pong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. Bago po tayo magpatapos, gusto po natin magkaroon po uli ng kumustahan. Diyan po sa ating mga nasa online, ito pong si Oliver Moreno, Cindy Abalo, Ayong, and of course, Albi Balonso, at ang ating mga kapatid na nasa online. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, so doon po sa mga nag-celebrate kahapon, ngayon at bukas, babatiin po namin kayo ng happy birthday. Mr. Chairman, ikasa mo na. So doon po sa atin mga kaibigan so kami po ay malapit na magtatapos. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:58 ng gabi. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday.
Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang Okay, so doon po sa atin mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam na nagsasabing, sa umaga sa tanghali maging sa gabi tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay June 20, 2022. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye! God bless us all! happy, happy,